po mga kabayan, rin naman sa oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong topic no sa episode nito ay may kinalaman po no sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay at ang kanya pong username ay si at Swabiluk 1229. Ito may kinalaman again no sa usaping mana na kung saan ang kanya daw ang kanyang pumanaw na asawa ay isa po sa mga co-owners o tagapagmana na kanyang together with his siblings no. Apat daw po silang magkapatid no. And then yun nga namayapa na daw yung kanyang asawa. Ngayon, ang binibigyan lang po ng hati ay yun lang mga anak, okay? At pero yun daw siya bilang asawa ay hindi daw siya kasama doon sa hatian. So ang tanong niya ngayon tama ba ang ganitong pananaw, no? O ng kanyang mga in-laws kumbaga, no? Kasi hindi daw po siya bibigyan. Alright? So ito yung ating madalas na natin itong na madalas na po natin itong nasagot, no? Ang dami na po nating videos no tungkol sa usaping ito. But anyway, out of respect po no dahil siyempre po naghirap po, nag-exert ng effort yung ating at ang yung ating viewers na nagtanong dito. So, sasagutin po natin ang kanyang mga issues po. Una, 'di ba sabi natin lagi na anumang ari-arian na naiwan yung pumanaw, no, lalo na kung may mga asawa, no, at may mga napundar silang mga gamit o ari-arian, siyempre po, ito'y bahagi ng kanilang konjugal at saka or absolute community property. Depende po yan kung kailan sila kinasal, okay? Assuming na wala silang prenuptial agreement, okay? Ngayon, ah, pag alam naman natin, sinasabi natin, 'pag ito po ay conjugal property or absolute community property, automatic po 'yan. 'Pag pumanaw po yung isa, magkaroon po ng liquidation ng kanilang estate and then yung kalahati po would go to the surviving spouse as her or his conjugal share, no? O doon sa kanilang naipundar na property. Yung natirang kalahati, ito po yung ituturing na mana or legitimate na pagpaparti-partihin po equally ng mga heirs, no? Sino po 'yon? Assuming na walang last will and testament na iniwan yung pumanaw, ay pro rata sharing po sila, no? Dito po sa mga naiwang property. Now, in this particular case, ito po ay mana, apat daw sila magkapatid. So, kasama ang kanyang asawang pumanaw na ibig sabihin po niyan ay yung party po ng kung apat silang magkapatid, that means 25% po ang bawat isa sa magkakapatid. So yung 25% po or the equivalent of 25% na representing the co-ownership ng kanyang pumanaw na asawa, ito po ay mapupunta po sa kanyang mga compulsory heirs. Sino yun? Mga anak po niya at saka yung kanyang asawa po o surviving spouse. So hindi po tama na pagkaitan po ang isang byudo, ang isang byuda na sa nasabing property, although hindi ito bahagi ng kanilang conjugal or matrimonial property because tandaan po natin sa ilalim po ng ating civil code, no? Kung hindi ako nagkakamali, Article 830, no? Ay ang surviving spouse ay may tuturing pa rin pong compulsory heirs and therefore is entitled to her legitim. So yung 25% po, no? Na equivalent na parte ng mana ng pumanaw na asawa doon sa kanilang co-ownership ng kanyang kapatid, ito po ay equally divided between or amongst yung surviving spouse at saka po yung kanilang mga anak for rata basis po. So yun po ang hatian no pagdating po sa property na hindi naman po maging bahagi o kasama ng kanilang absolute or community property or conjugal property. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Swa Bilok 1229 no. Isa po siyang taga-follow po ng ating YouTube at saka hopefully no dito po sa ating Facebook. So bago tayo magpatuloy no, I would like to express my appreciation dito po sa ating mga
mga followers po natin, na subscribers po natin, viewers and likers po natin, no? Dito sa ating YouTube at saka sa Facebook po natin. Malaking bagay po ang inyong pag-follow, pag-subscribe, ang pag-share, and pag-like po because by doing so, tinutulungan po ninyo yung abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating reach, no, sa ating mga kababayan. No? They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just your acquaintances so that they too may be able to partake or sila din po ay may mapulot, no, sa ating mga pinag-usapan. 'Di ba sabi natin lagi, no, dito sa ating mantra, lamang na ang may alam sa batas. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe or follow, and if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo na isang subscribe o isang follow, isang share and likes po. So that in effect, no, mahuhuli po tayo ng algorithm ng ating YouTube at saka ng ating Facebook. And in effect, no, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya. So marami pong salamat and of course, no, huwag po niyong kalimutan, pag-click po yung notification bell upang sa ganon, pag mayroon tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Until next sa video po natin, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. God bless.